Meron nag-comment dun sa group. Nag-mention niya ako, kaya lang hindi ko na screenshot, hindi ko na mahanap. So, nagtanong siya kung ano ba, bago lang siya may sari-sari store, saan daw ba mas malaki ang kita? Sa paglo-load ba or sa GCash? So, depende yun, no? Kasi sa akin, yung gala ko 2 years ago ay kita ko yun sa GCash. Yung allowance ko dun na 50,000 galing yun siya sa GCash, kinita siya sa GCash. So, kaya ko siya nasabing depende kasi marami na din akong ginamit na load. Una, nag-start ako sa traditional, parang 3.5% na lang yata ang interest nun or rebates. If I'm not mistaken na kasi wala na ako ngayong traditional eh. Next, gumamit ako ng Peddler app. So, ang laki ng rebates ko nun sa Peddler kasi may promo sila. Magpa-load ka pa lang ng 50 pesos, tapos kung from GCash or Maya ba yun, ang laki ng rebate. So, ang laki ng kita. Nagpa-load ka pa lang or nagpa-top up ka pa lang, may kinita ka na. Plus, syempre, yung patong mo pa sa customer mo. And sa akin ngayon sa tindahan, ang patong ko po dito sa load ko ay 5 pesos. Sa iba, 3 pesos. So, depende ha. Pwede ka magpatong ng 3 pesos or 5 pesos. Depende dyan sa location yun. Nasa sa inyo naman yun. Kayo naman magde-decide nun. So, yun yung sa akin. And sa GCash ko ay 2%. So, kung sa 1,000 pesos, ay 20 pesos. Depende sa'yo ha. And ang 500 ko kasi ay 15. Pero may iba, binibigay ko na lang ng 10. Depende kung yun na lang talaga yung pera nila. Pero basta 15 yung sa akin. Pag sa 500. So, yun yung charge ko dito sa Quezon City. Bakit ko nasabing depende? For example, kapag may magpa-load ng... Wait lang. So, for example, may magpa-load sa akin sa Smart, Globe, or kahit anong network, regular 100 pesos. And ang gamit ko ngayon ay si Grocery. So, ilo-load ko siya ng 100 pesos dahil si Grocery may 4% na rebates. Ibig sabihin, yung nag-load ako ng 100, may babalik na 4 pesos sa akin as rebates from Grocery app yun. Plus, magpapatong pa ako ng 5 pesos. So, sa niload niya na 100, ang binayad niya sa akin ay 105. Pero, meron akong kita o rebates from Grocery na pumasok doon sa wallet ko or sa GrowCoins ko na 4 pesos. A total of 9 pesos ang tinubo ko sa 100 pesos na niload niya. Pero, kapag nagpa-GCash siya, cash in or cash out, same lang naman ang charge ko. Or kahit sa Maya, sa 100 na ipapakash in or ipapakash out niya, 5 pesos lang ang tubo ko. Kasi wala namang rebates si GCash at wala ring rebates si Maya kung send money. 'Di ba? And kung si GCash ang gagamitin mong load, imbis na kumita ka or malaki ang kita mo, may patong pa si GCash doon. 'Di ba? Ang galing ni GCash, no? Dami niyang kinita. Tapos yung na-scam or na-hold na pera ko sa kanila na 28,000, di pa din nababalik yun. 28,000 yun. So, pero, ito naman, ang kagandahan dyan. Kasi, kung may magpa-cash in or cash out naman sa'yo, for example, 10,000 pesos sa GCash, eh dahil 20 pesos ang patong ko sa 1,000, meron akong tubo doon na 200 pesos sa 10,000. So, mas maganda, di ba? Kung malalaki ang transaction kay GCash. So, kung palaging ganun, naku, sa GCash pa lang, panalo ka. Pero kung maliliit lang, katulad yan, may mga nag-i-scatter dito sa amin, maliliit lang ang ano nila, di maganda sa load, malaki ang tubo, hatak, di ba? Pero kung malakihan, doon tayo kay GCash. So, yun po yun. Follow nyo ako and subscribe. And sa mga discounts pala and promotion, follow nyo ang Shop with Evo.